Pero ito, nako, mukhang nakalimutan na ito kay Romel, ano? Nabasa ko to sa online, sabi, wow, parang very quick ang shifting, ha. Biglang nawala na sa eksena. Sino? Itong si Alice Guo, hindi nga, no? makadadalo sa Pogo hearing. Ngayon daw dyan sa Senado. Tignan mo, pati sa issue sa Pogo, biglang Diba, nawala sa eksena. Oo, bagamat ang Pogo ay bawal na po sa Pilipinas, Oo. ano. Pero si Alice Guo, totoo, nawala na ito sa eksena eh. Nawala sa sirkulasyon, kumbaga. Nakalimutan na ng tao. Yung Alam mo issue niya, ng Pogo. Ay, pero nananapili yung standing order ng presidente na bago matapos ng taon, kailangan wala ng Pogo sa bansa. Sige. At sana naman wag po kayong magko-convert kasi yung iba. 'Di ba? Tama. Yung iba ginagawa ko nyari ng gumagawa lang sila ng front. Walang ipinagkaiba yan na Sister L sa operasyon ng wedding. Porque bawal, ang ginagawa, guerrilla type. Ganun na nangyayari sa Pogo ngayon. Yun ang nangyayari. Na sana ay nababantayan. Pero alamin natin ang update mula dyan sa Senado dahil mayroon pong hearing yung tungkol po sa Pogo at hindi po makadadalo itong si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. RH28 Raymond Dadpa sa detalye. Laki Raymond. Magandang umaga, paring Raymond. Elaine, paring Romel, hindi makadadalo sa hearing tungkol sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o si Guo Huaping. Ito ang ipinarating na impormasyon ng opisina ni Senador Risa Ontiveros ng Senate Committee on Women and Children na nag-iimbestiga sa mga POGO. Si Guo ay may kasabay na hearing sa korte kaya ito ang dahilan kaya hindi na siya makadalo sa Senate hearing. Si Sheila Guo ang inaasang makadadalo sa hearing ngayong umaga. Nauna nang inihayag ni Senador Ontiveros na ito na ang huling araw ng kanilang hearing tungkol sa Pogo. Gagawin ito maya-maya lang na alas 9 ngayong umaga. Bagamat ako'y pumasok doon sa session call ay wala pa naman yung mga inimbitahang mga bisita bagamat marami nang nag-aabang sa gallery. Nauna nang inihayag o kasama din sa naging pahayag ni Senador Ontiveros ang mga opisyal mismo ng gobyerno ang na hindi naman niya tinukoy kung sino-sino ang mga ito na ang nagbibigay ng advice o nagbibigay ng tulong dito sa mga operators ng Pogo kung paano sila magrehistro bilang isang lehitimong mga business establishment lalo na sa mga probinsya, ngunit sa likod ng mga ito ay operation pa rin ng Pogo. Ito ang ating antabayanan mamaya kung ito'y malalantad kung sino-sino itong mga binabanggit na mga opisyal na mga ito na siyang nagsisilbing advisor ng mga taga-Pogo. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na paring Raymond Dadpa.